Nagbukas ang pelikula sa isang masayahin, sobrang excited, puno ng saya, at masiglang babae na nagngangalang Lee Nami. Nagtatrabaho siya bilang isang marketer sa isang startup company. Siya ay isang ordinaryong manggagawa sa opisina na nagsusumikap araw-araw. Nagtatrabaho rin siya ng part-time sa cafe ng kanyang ama, ang Cafe Mitzi. Ang kanyang matalik na kaibigan ay si Jang Yoonju. Siya ay masaya sa kanyang buhay at patuloy na nagsasaya. Isang araw, nawala ni Lee Nami ang kanyang smartphone sa isang bus at kinuha ito ng isang tao. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang binata na hawak ang cellphone ni Lee Nami. Di nagtagal, nakatanggap ng tawag ang cellphone ni Nami mula sa kaibigan niyang si Yoonju. Sinagot niya ito at gumamit ng voice-changing app para magsalita para hindi makilala ang boses niya, para lumabas na babae ang kausap niya. Sinabi niyang natagpuan niya ang cellphone na ito sa bus at nagtanong kung dapat niya itong ibigay sa pulis. Sinabihan siya ni Yoonju na maghintay dahil tatanungin niya si Nami tungkol dito. Pumunta si Yoonju sa bahay ni Nami upang kausapin ang lalaking iyon na inaakala nilang isang babae. Sinabi nila sa kanya na iwanan ang cellphone sa Cafe Mitzi. Sa mga notification na dumarating sa cellphone ni Nami, sinimulan niyang alamin ang lahat tungkol sa kanya. Sa panahon ngayon, lahat ay naglalagay ng maraming impormasyon sa online. Dumaan siya sa listahan ng mga kaibigan ni Nami at nalaman ang tungkol sa kanyang mga interes. Kinuha niya ang lahat ng kinakailangang impormasyon na gagamitin niya sa kanyang sariling paraan. Sinusubukan niyang i-unlock ang cellphone, ngunit protektado ito ng password. Sa sobrang galit, nabasag niya ang screen ng cellphone. Lumipat ang kwento sa pinangyarihan ng krimen. Dahil sa ulan sa bundok, lumitaw ang bangkay na nakabulol doon. Maraming pulis ang pumunta doon para imbestigahan ang lugar. Sina Woo Ji-man at Kim Jung-ho ay pinag-uusapan kung sino ang maaaring gumawa nito, at pareho silang naghihinala sa isang tao lamang, ang anak ni Ji-man. Dahil si Ji-man at ang kanyang anak ay nagtanim ng puno sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Natagpuan sa paligid ng katawan ang mga produktong ginagamit sa halaman na ginamit ng kanyang anak, na parang siya mismo ang nagmamarka ng lahat. May pakiramdam si Ji-man na umalis ang kanyang anak sa bahay 7 taon na ang nakakaraan ngunit hindi pa rin nagbabago ang kanyang address. Hindi naman siya ganoon noon, wala rin siyang lakas ng loob na kitilin ang buhay ng isang tao. Iniisip niya na maaaring nakipagtulungan siya sa ilang masasamang tao at lahat ng ito ay ginawa ng kanyang mga kasama. Nakuha din ni Ji-man ng ideya na maaaring mangyari ito. Tinanong siya ni Jung-ho kung nakipag-ugnayan siya sa kanyang ina. Sinabi niya na iniwan niya ang kanyang ina na may sakit at hindi na bumalik, kaya imposible na nakikipag-ugnayan pa rin siya. Ngunit gayon pa man, susuriin niya ito ng isang beses para sa pag-iimbestiga. Ang kwento ay maaaring mukhang naiiba sa dalawang bahagi, ngunit ang mga ito ay magkakaugnay. Actually, ang binata na nakapulot ng cellphone sa bus ay si Junyoung, ang anak ni Ji-man. Nahiwalay siya sa kanyang mga magulang 7 taon na ang nakakaraan dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang ama. Si Nami ay nasa cafe ng kanyang ama at ginawan siya ng plum-aid ni Song-woo. Hindi nila ito binibenta, itong espesyal na inumin ay para lamang kay Nami. Tumawag si Junyoung at sinabihan si Nami sa boses ng babae na sira ang screen ng phone niya. Sa pagkakaalam natin, siya ang nakabasag nito. Ipinadala na niya ito sa repair shop para maayos at mabayaran na rin ang bill at para makuha ni Nami ang cellphone doon. Pumunta si Nami para kunin ang kanyang cellphone sa address na ibinigay niya, ngunit ang mga bagay ay hindi masyadong straightforward dito. Sa totoo lang, kay Junyoung ang shop na ito. Nakuha niya ang access sa kanyang password at sa pagkukunwari ng pag-aayos ng sirang screen ng kanyang cellphone, nag-install siya ng spyware sa kanyang cellphone at naklon ito. Ngayon ay mayroon na siyang ultimate access sa bawat paggalaw ng buhay ni Nami. Kinuha niya ang phone niya at umalis. Si Nami ay hindi inaasahang naglalakad at ginagawa ang lahat gamit ang kanyang cellphone. Bawat aksyon, pag-uusap, at text ay sinusubaybayan ni Junyoung. Sa gabi, pumunta si Junyoung sa cafe upang uminom ng plum-aid na ginawa ng ama ni Nami para sa kanya. Sa ngayon, hindi siya nakikilala ni Nami at hindi pa siya nakita noon, siya ay isang estranghero sa kanya. Bagamat alam niya ang lahat tungkol sa kanya, iginiit niya ang plum-aid, na sinasabi na madalas siyang pumupunta rito noon at dati ay umorder ng plum-aid. Kinuha ni Nami ang plum-aid na dapat ay para sa kanya at binigay sa kanya. Tapos medyo normal lang ang usapan nila, nakatingin din si Song-woo sa kanila. Tinanong niya si Nami tungkol sa inumin at kung bakit niya ito binigay, hindi naman nila ito binibenta. Sinabi niya na siya ay isang regular na customer at pagkatapos ay sinusubukan ni Song-woo na alalahanin ang kanyang mukha. Umuwi si Nami kung saan siya nakatira mag-isa. Si Junyoung ay naguhukay sa kanyang cellphone buong gabi. Tiningnan ni Ji-man ang cellphone ng kanyang asawa kung saan nalaman niyang nakikipag-ugnayan pa rin ito sa kanyang anak.
Kamakailan ay nagpadala siya ng ilang mga bilihin at ilang pagkain. Nakahanap din siya ng address na maaaring kay Junyong, paulit-ulit kasi siyang lumilipat ng tirahan. Sa umaga, nakikita natin si Nami sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa buong gabi, si Junyong ay gumawa ng mga tala sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng mga detalye tungkol sa kanya, at buong araw niya itong binabantayan. Medyo marami na siyang alam tungkol kay Nami, tulad ng mga gusto at ayaw niya. Mag-isa siyang nakatira sa bahay pero hindi siya ang may-ari, ang kanyang door lock pin, tuwing umaalis siya ng bahay, kung saan siya pumupunta, kung saan siya nag-aral, kung ano at paano siya nagtatrabaho sa trabaho, sino ang kanyang mga kaibigan, at sino ang kanyang amo. Kung kanino siya madalas na nakikipag-usap, at kung kanino siya bihirang makipag-usap, si Nami ay mayroon ding lihim na Instagram account, kung saan patuloy niyang pinupuna ang kanyang amo. Gumagawa din siya ng kumpletong tala ng lahat ng uri ng impormasyon. Ngayon ay nilagay na rin niya sa laptop niya ang picture ni Nami. Napansin natin na kanina lang ay nag-post siya ng picture ng isa pang biktima, ang babaeng natagpuang patay, na ang ibig sabihin ay hindi siya normal na tao, isa siyang psycho killer. Binigyan si Nami ng kanyang boss ng dagdag na sahod dahil sa kanyang sipag sa trabaho, at sinabihang huwag sabihin sa sinuman. Sa kabilang banda, dumating si Junyong sa bahay ni Nami para imbestigahan ang lahat. Nakuha na rin ni Jiman ang address at gustong puntahan si Junyong. Binigyan siya ni Jungho ng ilang impormasyon na ginamit niya upang baguhin ang address. Pagkatapos ay huminto siya sa paggamit ng cellphone at nagsampa siya ng kaso para sa panloloko noong 2019. Pagkatapos ay huminto siya sa bahay ni Junyong upang mag-imbestiga, kung saan nakuha niya ang parehong mga tala tungkol sa 8 kababaihan. Nasa ika-9 na listahan si Nami na malapit ng maging biktima. Gumawa rin siya ng mga katulad na tala para sa dating biktimang babae. Tulad ng kung sino ang nasa kanyang pamilya, kung kanino siya nananatiling malapit, at kung ano ang ginagawa niya, tulad ni Nami. Nalaman ni Jiman na ang bangkay na natagpuan sa bundok ay pag-aari ng babaeng ito. Ang ilan sa kanyang mga larawan ay natagpuan din mula sa kanyang huling pagkakataon dahil siya ang kamakailang biktima ni Junyong. Dumating si Junyong sa bahay bago pa niya malaman ng anumang bagay. Nalaman niyang nasa loob ng bahay si Jiman. Inabala niya siya, inilabas siya, at pinalayo siya ng kaunti. At di nagtagal, sinira niya ang lahat ng ebidensya, at pagkatapos ay tumakbo siya palayo dala ang kanyang bag. Napakahalaga sa kanya ng bag na ito dahil naglalaman ito ng cellphone, mga tala, at iba pang bagay ng kanyang biktima. Which is parang achievement para sa kanya o parang record. Pumunta si Junyong sa cafe ni Songwoo kasama ang kanyang bagong professional ID bilang isang digital security agent. Alam niyang may binibenta na CD si Nami, kaya kinuha niya ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na buyer nito, at nagbebenta rin siya ng ilang tiket sa laban. Umorder siya ng Plum-Aid at pinagsilbihan naman siya ni Sungwoo, ngunit may pagdududa si Sungwoo sa kanya. Habang hinahatid si Nami sa bahay, sinabihan niya itong layuan ng binatang yon dahil nakakaramdam siya ng negative vibes mula sa kanya dahil alam niyang hindi pa nakapunta sa cafe ang binata dahil kilala niya ang kanyang mga regular na customer, ngunit hindi gaanong pinansin ni Nami ang kanyang mga sinabi. Lingid sa kaalaman nila ay nakikinig si Junyong sa lahat ng pinag-uusapan nila. Pumunta si Jiman para makipagkita sa ina ng huling biktima. Sa mga sinabi niya, alam na pareho lang ang pattern ni Junyong sa pagbibitag sa mga babae. Sinisira ang screen ng cellphone, inaalam ang password, at pagkatapos ay kino-clone ng cellphone. Pagkatapos ay binabantayan sila at lumalapit sa kanila. Ginagamit niya ang kanilang bahay matapos patayin ang kanyang biktima na nabubuhay sa yaman ng biktima. Ang totoo ay ninanakaw rin niya ang kanilang mga pagkakakilanlan. Nagpadala ng mensahe si Junyong kay Songwoo at nag-install din ng spyware sa kanyang cellphone. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya, ginawa niya siyang bihag sa sarili niyang bahay. Ngayon siya ay nakatira sa kanyang bahay. Para sirain ang buhay ni Nami, naglabas si Junyong ng kumpidensyal na impormasyon at na-frame siya, kaya si Nami ay tinanggal sa kanyang trabaho. Samantala, umuulan ng malakas sa bundok dahil dito nagsimulang lumitaw ang 7 bangkay na inilibing doon. Ang takot ay kumalat sa lahat ng dako at si Jiman ay nabalisa. Ngayon ay kailangan niyang mahuli ang kanyang kriminal na anak sa lalong madaling panahon. Nasira ang buhay ni Nami at nagpasama siya kay Yunju para iulat ang cybercrime sa pulisya, kung saan sinabihan siyang magdala ng patunay na nahak ang kanyang cellphone. Dahil dito ay mas nag-alala siya kung saan siya kukuha ng patunay. Nag-text sa kanya ang papa niya na aalis na siya ngayon, ngunit si Junyong ang totoong nagpadala ng mensaheng ito. Nakipag-ugnayan sina Yunju at Nami sa kanilang kaibigan sa digital security, ngunit nalaman na umalis siya para sa bakasyon. Naalala ni Nami na nasa safety security firm din ang lalaking nakilala niya sa cafe,
kaya tinawagan niya ito. Pinahihirapan ni Junyong si Songwoo at ipinaliwanag ang kanyang modus at plano. Madali niyang magagawa ang anumang bagay sa sinuman sa tulong ng isang cellphone. Pupunta siya upang makipagkita kay Nami at sinabi nito sa kanya ang kanyang problema. Sinabi niya na naka-install ang spyware sa kanyang cellphone. Sinusubukan din niyang papaniwalain si Nami na ang kanyang matalik na kaibigan ang nasa likod ng spyware. Dahil dito ay tinanong ni Nami si Yoonju kung bakit niya ginawa iyon. Napakasama ng pakiramdam ni Yoonju kay Nami at galit na sinabi na oo, ginawa niya ang lahat ng ito. Ngayon ay may hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Sa huli, nagtagumpay si Junyong na ihiwalay si Nami sa lahat ng mahalaga sa kanyang buhay. Galit niyang ibinato ang phone niya na nasira at napagtanto niya na ang lahat ay nagsimula sa parehong repair center. Dahil bago yun, maayos naman ang takbo ng buhay niya. Kailangang hulihin ni Jungho at Jiman si Junyong sa anumang paraan dahil ang lahat ng mga bangkay na ito ay nagkakalat ng takot sa kanyang kasamaan sa lahat ng dako. Nakuha din nila ang lokasyon ng kanyang tindahan. Pumunta sila doon, ngunit si Junyong, na isang hakbang sa unahan, ay sinira agad ang lahat ng ebidensya. Dumating din doon si Nami na hinahanap siya. Sinabi sa kanya ni Jiman ang lahat tungkol kay Junyong. Maliban na siya ay isang mapanganib na mamamatay tao. Ngayon alam na ni Nami ang tungkol kay Junyong na pagtanto niya na may spyware pa rin sa loob ng kanyang cellphone. Tinanong niya mula sa cellphone ni Jiman sa Digital Security Agency kung nagtatrabaho si Junyong doon o hindi. Alam natin ang sagot dito, hindi siya nagtatrabaho doon. Ang buong kwento ay naging malinaw sa kanyang harapan, ngunit gayon paman, mayroong isang bagay na napakakritikal at nakakakilabot din na malalaman natin sa lalong madaling panahon. Gumawa siya ng plano para mahuli nila siya bago pa maging biktima ang ibang tao. Para sa kadahilanang ito, patuloy siyang magpapanggap na walang kamalayan sa pag-hack ng cellphone. Pagkatapos ay tatawagin niya siya sa kanyang bahay sa pagkukunwari kung saan maaaring siyang mahuli ni Jiman. Ngayon ay inimbitahan niya siya sa kanyang bahay. Umuwi si Junyong upang salubungin siya pagkatapos ng kaunting pagbabago. Si Jiman at Jungho ay nagtatago doon, naghihintay sa kanya. Si Junyong ay nagkataong nasa labas ng bahay mag-isa at nakita pa niya si Jiman na dumating para arestuhin siya, ngunit hindi siya nakikilala ni Jiman at gayon din si Jungho. Nagagalit siya sa kanila, sinasabi sa kanila na ginugulo nila ang mga sibilyan at umalis doon ng napakaginhawa. Ngunit ang palaisipan ay kung paanong hindi nakilala ng isang ama ang kanyang sariling anak na 7 taon pa lamang nawala, kaya't ang sagot ay matatagpuan sa dulo. Pumunta silang dalawa sa bahay ni Nami at binuksan niya ang lumang cellphone ni Nami at inilagay ang SIM niya. Pinayuhan nila siyang manatili sa ibang lugar ngayong gabi, kaya naman naisipan niyang pumunta sa bahay ng papa niya. Ibinaba siya ni Jiman at Jungho sa bahay ni Songwoo. Ibinigay din niya ang kanyang card kung saan isinulat ni Nami na magte-text siya. At kung hindi, dapat silang pumunta kaagad na nangangahulugan na may mali doon. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Junyong na nang-hostage sa kanya. Habang nasa daan, nakatanggap si Jungho ng tawag na natagpuan nila ang katawan ni Junyong na ang DNA ay tumutugma kay Jiman. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Pinilit ni Junyong si Nami na magpadala ng mensahe kay Jiman na ligtas na siya at tatawag na lang siya bukas. Pagkatapos ay dinala niya siya sa kanyang ama. Banihag niya ito at inilagay sa bathtub. Nagbanta na lulunurin siya, itinali niya ang mga kamay at paa ni Nami. Inilagay din niya ito sa bathtub para mamatay ang kanyang ama dahil sa kanya, at pagkatapos ay matatapos din siya. Kinuha niya ang huling larawan ng kanyang biktima, tulad ng iba, pagkatapos ay dali-dali siyang pumasok sa hallway. Pagkatapos ay nakakita siya ng visitor's card at pinulot niya ito. Actually, si Nami ang nagsulat dito, huwag mag-text, tawag lang. May ideya siya na mahak din ang isa pa niyang cellphone at alam natin kung kailan. Pumunta si Junyong sa bahay niya at nahak din niya ang isa pa niyang phone. Habang nanonood siya sa labas, pumasok si Jungho na pinatay niya. Ngunit nahawakan siya ni Jiman at sinimulan siyang bugbugin. Ngayon ay nagtatanong siya sa kanya ng nakakagulat na tanong kung nasaan si Junyong. Tinatanong niya ang sarili niyang anak kung nasaan si Junyong, kaya nagsimula siyang umiyak at sinabing siya si Junyong. Samantala, inilabas ni Jungho sina Nami at Sienwoo sa bathtub. Nakaligtas si Nami, ngunit hindi na nagkamalay ang kanyang ama. Nang buksan ni Jiman ng bag, bumungad sa kanya ang tunay na katotohanan. Sa katunayan, ang kabuuan ay hindi 8 kundi 9 na biktima. Una sa lahat, pinatay ng killer na ito ang tunay na Junyong, ang anak ni Jiman. Ang inosenteng bata ay umalis na lamang ng bahay dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang ama, at siya ang naging unang biktima ng mamamatay tao na ito. Ginawa niya ang lahat ng mga tala tungkol sa kanya,
kinuha ang kanyang pagkakakilanlan, ipinakita niya siya sa harap ng lahat bilang isang mamamatay tao, kaya itunuring ng lahat na siya ang salarin. Tiningnan ni Jiman ang kanyang cellphone na may larawan ng kanyang tunay na anak mula sa huling sandali, at naunawaan natin kung ano ang dapat pinagdadaanan ng isang ama. Ang impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang asawa ay nakasulat din sa mga tala. Nalaman niyang pinatay niya si Junyong 7 taon na ang nakakaraan. Sinabi niya na nakikipag-usap pa rin siya sa kanyang asawa bilang si Junyong. Nag-breakdown sa lungkot at galit si Jiman at babarilin na sana siya, ngunit sinimulan niyang manipulahin siya sa kanyang mga salita, kaya hindi siya mabaril ni Jiman. Maaaring manipulahin ng kasamaan ng isang tagapagtanggol, ngunit hindi ang isang biktima. Kinuha ni Nami ang baril ni Jongho at pinaputukan siya, at kinuha ng opisyal ang baril mula sa kanya. Di nagtagal ay nakita niyang nagkamalay na rin ang kanyang ama. Nagsimula siyang umiyak ng masaya pagkatapos makitang nagkamalay ang kanyang ama. Si Nami ay ipinadala sa ospital dahil siya ay dumanas ng matinding trauma. Kinumpiska ng mga pulis ang lahat ng ebidensya doon, at nalaman ng lahat ang tungkol sa paggamit ng internet ng mamamatay tao sa paghahanap sa kanyang biktima. Gayunpaman, hindi natuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nagbalik si Nami sa kanyang dating buhay kasama ang kanyang ama at si Yoonju, ngunit palagi siyang natatakot na baka muli silang maging biktima ng gayong tao. Dito na nagtatapos ang pelikula, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod na video, at pindutin ang like button ng 1 beses, dislike button naman ng 2 beses kung hindi mo ito nagustuhan. Hanggang sa muli!